Yung risk niya tumataas kapagka mas mataas yung return, no? So, ibig sabihin lang nito, ito yung bond fund, balance fund, equity fund. So, tignan natin kung saan yung klase ng ano natin, personality as investor. Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So, know your investor risk profile. What type of investor are you? To know what is suitable to you. So, tingnan natin, no? Ayan. So, iba't ibang klase po yung mga investor. Conservative, no? Yung unang category. Ito yung advice ko, no? Sa mga 60 plus na. So, ibig sabihin nito, wants to protect their money while giving it space to grow through low-risk investment funds. So, low risk na yung papasukin mo. Kasi ayaw mo nang malugi ng bongga. 'Di ba? Kasi, gusto mo naman syempre ma-enjoy yung pera mo. They want their savings and take advantage of investing opportunities. So, they want to reach their goal as early as 1 to 3 years, no? And pag moderate naman, you want balance of capital growth and protection. Gusto mong kumita yung pera mo, pero ayaw mo naman ng sobra namang maging risky siya. So, you prefer the combined benefits of bonds and equities as a way to reach your goals while building your financial nest for the long term. So, mix ka ng dalawang to. Hindi ka masyadong conservative, hindi ka rin aggressive. Ang aggressive naman, committed to investing for the long term. So, ikaw kapag ka 20 plus ka pa lang, pwede ka dito sa aggressive kasi eto, high risk, high return. Knowing that you may encounter market downturns along the way. So kasi pagka hinahabaan mo yung period na nag-i-invest ka, medyo nagiging less risky siya. So you want to increase the earning potential of your money for maximum profit to meet your goals. So ito yung sample natin na classification of mutual fund. Kasi kapag kayo ay pipili ng mutual fund, may iba't ibang klase yan. So bond fund, fixed income ang tawag, funds that invest in government securities, no? So kaya tinawag na conservative to kasi hindi siya masyadong naka-expose, no, sa risk like sa mga government projects naka-invest. So ang average rate of return is 6% per year. Stock or equity naman, ito yung funds that invest in a variety of stocks and equities. Ito yung mga naka-invest sa mga top corporations like Jollibee, Ayala Land, 'di ba? Mga SM, BPI. So average rate of return 18%. So ito yung para sa aggressive, high risk, high return. Kaya dito average rate of return is 18%. Pero syempre, medyo mahabang time 'yan. And balance combines profitability of equity, investment, and the stability of fixed income instruments. So mix ng bond and stock ang balance, kaya tinawag na balance. So average rate of return 12%. So types of mutual fund, yan no, may tinatawag na bond fund. Again, is more on nakalagay sa fixed income, mga government projects, T-bills, T-notes. So, medyo conservative siya. Stocks fund, funds that invest mostly in variety of stocks and equities. So, ito siya, no, may naka-invest sa real estate, sa iba't ibang industry, media, mining, telco, IT, holdings, bank, cash, no? Food and beverages yung isa. And then balance fund naman, again, it's a mix of bond fund and equity fund. So nasa blue chip company siya, government securities, and then cash. So again, pag titingnan natin dito, yung risk niya tumataas kapag mas mataas yung return, no? So ibig sabihin lang nito, ito yung bond fund, balance fund, equity fund. So tignan natin kung saan yung klase ng ano natin, personality as investor. Yan. So ito yung mga kapartner nating mutual fund company through Rampver Financials, no? Sila yung license to offer this product. So meron tayong Phil Equity,
Philam Asset, under Ayala Company yan, Soltibo Funds, no? Handled by, ano na rin yan, Atram. So, Atram, alam naman natin, hinahandle din nila yung GCash, and then Sun Life, FAMI, under Metrobank Group of Companies, First Metro Asset Management. Yan. So, Ramver Financials, as IMG's trusted investment partner. So, ito yung partner natin, si Ramver. Hindi talaga diretso yung IMG yung nagsasell ng mutual funds. So, again, pwede tayong mag-invest dito sa mga kapartner ni Ramver, no? Sa mga mutual fund. And ang kagandahan dito, 0% entry fee. Ibig sabihin, wala lang charge every time na nag-i-invest ka. So, ano bang pagkakaiba ng direct investing sa indirect investing? So, pag direct investing, ito yung nag-i-invest ka diretso sa stocks, no? Do it yourself, DIY, big amount of capital, good source of information, highly potential rate of return, and high risk. So, na-try din namin mag-invest ng asawa ko sa stocks, no? Diretso kami bumibili. So, totoo to na kailangan malaki yung capital mo kasi pagka 1,000 pesos lang pera mo or 5,000, konti lang mabibili mo or pwedeng hindi ka makabili ng stocks. So, ang direct investing, kino-compare nila sa ikaw yung driver, no? Ikaw yung bahala mag-trade, no? So, you're in charge, kaya nga DIY. Ang mutual fund naman, kaya marami nag-invest dito. Actually, dito na lang din kami nag-invest compare mo sa direct stock trading. Kasi ito, an investment company that pulls or combines money from individuals. So, ibig sabihin, paano ba yan? No? How it works ba, yung mutual fund? Ito yung investor, so pwedeng individual, pwedeng corporate, no? Pinagsasama-sama yung fund sa mutual fund company, and then ang mutual fund company may group of fund manager. Siya yung bahala mag-trade dito sa mga top corporations. So, nag-i-invest siya. Tapos, kapag kumita yung mga top corporations na yan, nag-generate ng income, ibabalik yan sa mga investor. So, syempre, mas marami kang investment, yung share mo sa income, mas malaki, no? Kaya dito sa mutual fund, paramihan ng shares. So, yan yung tinatawag na indirect investing. Kanina, driver ka kapag direct investing kasi ikaw yung bumibili ng stocks. Dito sa mutual fund, pasahero ka. So, ibig sabihin, kami, no, like kami, pasahero na lang kami. Ang iniisip na lang namin, maglagay ng pera, bahala na yung driver namin, yung fund manager namin, bumili ng stocks para sa amin. So, hindi ko na inaaral yung mga technical analysis, baka naman kasi minsan dahil busy nga ako sa business, hindi ko na siya matutukan kung ano ba yung stocks na pwede kong bilhin or kailangan ko ibenta kasi pwedeng mag-loss ako doon, no? So, net asset value per share, ito yung importanteng malaman natin sa mutual fund or NABs. Ibig sabihin yan, kung may 1,000 pesos kang pang-invest, piso ang value per share, para kang bumili sa tindahan, meron kang 1,000 shares na nabili or 1,000 items, di ba? So, may sample dito. Ang ating strategy kasi, no, dito sa IMG, tinuturo sa atin yung money cost averaging or peso cost averaging. Ibig sabihin yan, wag kang tumodo ng one time lang. Ang importante maging consistent ka. So, ibig sabihin, may comparison dito, ito one time naglagay ng January, ang nabili niya 10,582 shares. Pero dito, dahil akyat baba ang value per share, mas malaki nabili niya, 11,952. So, pakitype nga uli yung consistent kasi kailangan, hindi mo lang siya one time gagawin. Maganda yan, every month naglalagay ka. So, dito sa IMG, may challenge pa nga na 20 pesos every day. Diba? So, again, two types of investing, direct and indirect. Of course, dito sa IMG, maganda kasi pareho mong pwedeng gawin yan, no? Kasi meron din tayong mga member dito na talagang gusto nila mag-direct investing, no? Sila magde-trade. So, meron tayong kapartner si MyTrade, no? And then, online yan. Pwede kang mag-trade na. And then, mutual fund, no? Yun naman yung indirect investing. So, through IMG yan, you have access, no? To both direct and indirect stock investing.
So again, pagka IMG member ka, may 1,000 pesos kang mapupunta, no, as initial investment mo sa Soldibo Strategic Growth Fund. So ito yung mutual fund company na magkakaroon ka agad ng account pag IMG member ka. So instant investor ka na. And then again, maganda magpa-member kasi may access ka na dun sa mga workshop natin. Kung gusto mo ng investment, may workshop 3 tayo. Lahat ng kailangan mo malaman sa investment, matututunan mo dyan. And yan, no, hindi lang sa workshop 3, meron din tayong mga investment seminars like nitong July natin, no, convention, si Boss Rex Mendoza pa yung nag-update sa atin about sa stocks. And then again, pag nag-invest tayo, 0% entry fee, ibig sabihin, hindi na tayo i-charge dun sa every time na naglalagay tayo. So mamaya may sample tayo about that. Yan. So kung hindi ka IMG member, naglagay ka na 100,000, inabutan ko pa to dati, no? So meron siyang 3% load or entry fee. So kaya 3% of 100,000, 97,000 na lang yung nabili niya ng shares. So, ang nabili niya, 11,872. Pero dahil IMG member ka, pag IMG member ka kasi zero load, so yung 100,000 na ininvest mo, buo yan, mapambibili natin ng shares. Kaya 12,146 kung ang value per share is 8.23. So, nakita dito ang difference, no? Lumaki na yung investment, yung shares na nabili niya from 8.23 naging 37.89 per share. So dito 449,000 lang, dito 460,000 kung IMG member na hindi nagkaroon ng entry fee. So 10,000 din yung difference. So makatipid ka talaga. Lalago lalo yung investment mo pag IMG member